sa kanila ngayon. Yan. Salamat. Binigyan ko ako ng hanggang ngayon magandang pagsugat at magandang pamilya sa akin ng Panginoon. Magandang trabaho, bibigyan niya sa akin ng Panginoon. Yun po, maraming salamat po Panginoon. Ang lahat na rin. Salamat po. Yes, salamat sa ating pagkakuya sa lahat. Ayun naman, next naman po ay makabahagi si Daniel Padilla. Ayun, napakapalala ang ating Panginoon. Ayan, hindi mo nabago ang tendency sa kanila. So, ayaw ko nang pagpasaran po kami sa Panginoon dahil ngayon po tayo nandito. Pagpasaran din po kami sa Panginoon dahil po nung last nung Wednesday po, yung mga committee leaders po is Anya, namatid po sa World Conference po doon ako sa Manila. So, nagkaroon po kami ng bali training na rin. At the same time, nakapakinig na rin ng Word of God. Ganoon na rin is namit namin yung isa sa pinaka-idol namin banda. So, nagpapasalamat kami sa Lord dahil isa kami sa napili na makapunta doon. Then, meron pa kasing mga bali sa conference na po kasi yun is nahati kami sa mga grupo-grupo. So, tatlong grupo po. So, ayun po, lahat po ng mga first group po doon is may mga kumbaga parang lesson and teaching na rin po, pero sa experience na paparanasin na. So, sila Kuya po tsaka si Kuya Romel napunta sila sa media at sa ibaba. So, ako naman po napunta sa sayaw. Ayun, kaya din ang po talaga dancer. So, ayun po, yung mga sayaw po kasi nila doon is ang bibilis. So, hindi naman ako sanay sa ganun kabibilis na sayaw. Pero, so marami kasi mga kabataan yung mga nandun na kasali sa sayaw, which is na dancer talaga sila sa mga church nila kasi nakikita ko naman. So, ayun, dahil nga ako, hindi naman ako sobrang galing. Nagpalikod ako. Tapos, nung hinati kami sa 4 na grupo, hindi ko inasahan na ipapaharap nila ako sa pangalawang row, which is makikita ko sa camera. So, ayun, nung time na nag-video na sila, kasi yung video na is ipapresent na sa stage. Yan, nagtatago ko sa camera para hindi ko makita. Baka makita kasi mali-mali ko. So, thanks God po kasi panibagong experience na naman. Yun, nakamindi kami ng mga bagong kaibigan sa conference. Kaya, nagpapasalamat din kami dahil na-experience namin yung mga ganung bagay at the same time marami rin kami nakilala sa ibang church. Tapos, may mga nakausap din kami lalo yung katabi ko na ang kulit ng katabi ko. So, yun. Kaya, thanks God po lahat na papuri ko sa salamat na ginagalit ko sa amin. Good morning po sa lahat. At una po sa lahat, pagpapasalamat sa Panginoon sa nagdaan po na conference talaga naman po. Marami po akong matutunan higit sa lahat na na-remind po ako lalo po sa yung topic po na how to handle difficult people person. Pero po, isa po dun sa pinaalam po sa akin ng Panginoon na dapat kapag nagtitilo ako ng mga taong may pinagdadaanan, dapat tingnan ko sila higit pa doon sa emosyon na kanilang pinapatingnan. Dapat tingnan ko yung tao na ito, kaya siya nagagalit, kaya siya naiinis. Emosyon niya yun, reaction niya yun. Pero dapat kung tingnan yung tao, bakit siya nagagalit? Saan siya naiinis? Doon po sa conference na muling naiintindihan ko na dapat po ay tingnan natin yung tao, kausapin natin yung tao, tingnan natin sila
devotion na kanilang pinapakita para sa mas maintindihan natin sila. At isa pa po sa pinagpapasalamat ko, nandito po yung aming mga estudyante, si Kayla, si Denisa, thank you. At kaya kami nahuli kasi talaga butik pang may umuwi mo sa bahay. Ayan. Pero po, no, isa rin po sa pinagpapasalamat ko rin po, no, birthday ngayon ni Julian. Ayan. Happy birthday, Julian. Ayan, salamat sa ating Panginoon sa mag-birthday. Happy birthday sa inyo. Ayan, muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, salamat sa kanyang ating lahat. Salamat sa kanyang kabutihan. Ayan, nangyayari na natin tumayo para sa ating awitin. Muli natin awitan ng ating Panginoon. Dahil sobrang biyaya yung mga natanggap natin. Kahit sa araw, sobrang biyaya, sobrang laki na ng biyaya niya sa atin. Sa buhay pa lang natin, sobrang laking blessing na yun para sa atin. Kaya natin namin ang message na ating Panginoon. Ilapit natin lahat sa Kanya. Mo
Welcome everyone, Palm Sunday, amen? You know what that means, right? That means next Sunday is our Easter sunrise service. We start at 6 a.m. So if you show up at 8 a.m., you're going to be here with the cleaning crew. 6 a.m. Amen? So be here, bring all your friends, amen? And I'm happy for this Palm Sunday that Bishop Jerome can come to join us. He's going to bring us God's word this morning. Thank you, Bishop. Hello. Sound check. May I request everyone again to stand up at ating pong pakinggan at basahin ang salita ng Panginoon. Mula po sa Mateo, chapter 21, verses 1 to 11. Nang malapit na sila sa Jerusalem at dumating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad na sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa nayong nasa unahan ninyo at kaagad makatagpo kayo roon ng isang asno na nakatali kasama ang kanyang bisero. Kalagan ninyong mga ito at dalhin sa akin. Kung may magsabi sa inyo ng anuman, sabihin ninyo na kailangan sila ng Panginoon at agad niyang ipapadala sila." Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta. Sabihin mo sa anak ng babae ng Sion, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang bisero na anak ng isang asno. Pumunta ang mga alagad at ginawa ang iniutos sa kanila ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang batang asno. Pagkatapos ay isinabit nila sa kanila ang kanilang mga damit at pinaupo niya ang mga iyon. Isang napakaraming tao ang naglatag ng kanilang mga damit sa daan. Ang iba ay pumuputol ng mga sanga ng mga puno at ikinakalat sa daan. At ang mga pulutong na nauuna sa kanya at ang mga sumunod ay sumigaw, "Husana sa anak ni David! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Husana sa kaitaasan!" Nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo. Nagsasabi, "Sino ito?" Sinabi ng mga tao, "Ito ang propetang si Jesus na taga Nazaret ng Galilea." Amen. Purihin ang Panginoon sa mga salitang ito. Pari na po tayo maupo. Sa Ebanghelyong ito, ng talatang ating nabasa, ito ay inilarawan ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Natiupad ng propesya sa pamagitan ng pagsakay sa isang asno, na kung saan siya ay pinuri ng mga tao bilang Mesiyas na may mga sigaw na husana at inilatag ang kanilang mga balabal at ang mga sanga sa daan na pinukaw ang lungsod at nag-udyok ng mga tanong tungkol sa kanyang pagkakilanlan. Ngayon pong umagang ito ay ating pong pag-aaralan ng kaunti
ang isang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, the triumphal entry of Jesus. At ito ang isa sa kauna-unahang pagtatanghal o pagpupuri kay Jesus bago ito yung kauli-hulihan, kauna-unahan at kauli-hulihan, sapagkat sa sunod na mga araw, siya po ay ipapako na sa krus. Kaya nga itong araw na ito ay tinugurian nating Palm Sunday, kung saan napakahalagang ating pong i-commemorate o alalahanin ang napakahalagang aspeto ng buhay ni Jesus bago po siya talaga tuluyan ng patayin ng mga Hudyo at siya ay muling nabuhay. Muli po tayong manalangin. Yumuko po tayo at manalangin. Before that, dahil ngayon po ay Palm Sunday na po, pwede ba nating bigyan ang the best club offering for the Lord? Kasi nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, lahat ng tao sumisigaw ng Hosana. Pwede ba tayong lahat pumayo? Let's give a best clap offering for the Lord and let's sing Hosanna! Hosanna in the highest! Hosanna Jesus! Hosanna, gloria Jesus, the King of the Messiah. Amen and amen. Let's pray. Our Father in heaven, we glorify you, Lord, in our midst. Ikaw ang damarating sa aming kalagitnaan. Ikaw ang hari, ikaw Panginoon, ang aming pong hari at the Messiah, Jesus. Purihin ka ng aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito na kami, Panginoon, ay makakaalala ng iyong pong dakilang entry, O Diyos, the triumphal entry na nangyari sa lugar ng Jerusalem. And this day, we commemorate this event in the history of the humanity. Lord, nihiling namin, patuloy kang mangusap sa aming pong buhay, sa aming kalagitnaan. At nais namin, Panginoon, maranasan ang isang presensya na kasama ka sa aming buhay, kasama ka sa aming kalagitnaan, at idideklara namin, ikaw ang Panginoon ng aming buhay, ang aming tagapagligtas na patuloy naming itinataas sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, mangusap ka sa aming buhay sa oras na ito as we hear and as we study your word. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Maaari na po kayong muling maupo. Purihin ang Panginoon. May tanong po ako, sino sa inyo dito, let's be, honest, ang excited kapag merong mga dakilang artista na sikat na pupunta dito sa Kapanggan, siguro pupunta kayo doon. Bakit natural lang. Siyempre, mga Pilipino tayo, may artista, no? Kahit wala namang ayuda, basta, lalo na yung sikat na sikat. Kaya tulad dito yung mga artista na to, please. Yan. Sino dito excited? Please raise your hand. Sino yung mga gustong artista? Yan, sino ba yan? Hindi ko kilala yung iba dyan. Sino? Taas na kamay. Sino lang? Wala namang Lahat. O ako lang. Huwag naman kayong mahiya. Sino excited? Lahat tayo invited. O dito sa lawag na lang. Pupunta ang mga yan. Pupunta dito. Sino excited? Lalabas. Magpapapicture. Okay lang yan. Wala pong masama dyan. No? Kasi talaga namang buhay ng mga Pilipino, maliit na kaligayahan lang yan. Diba? Na makakita ng artista. Ako nga, kahit nung yung kumanta sinong kumanta yun? Ako'y matanda na. Sinong kumanta nun? Si Ray Valera. Ay, napakinis ng mukha. Yun lang, si Ray Valera lang. Tuwang-tuwa na akong makakita siya. So, siyempre kayo mga kabataan, excited din kayo. So, meron pong mas mahalagang bagay na, nais kong dalhin sa umagang ito na kapag nakakita tayo ng isang special na tao, ay talaga namang excited tayo. Sa history po ng Bible, meron pong pagkataon na ang mga tao excited na makita si Jesus. Dahil hindi nga nila alam kung sino ba siya. Siya ba isang ordinary person? O dahil sikat na siya nung siya po ay
pumunta sa lupa, marami siyang himalang na ginawa, marami siyang mga bagay na ginawa, na kamanga-manga, kaya excited ang mga tao. E paano kung itong announcement sa atin? Darating si Jesus sa kabanggan, nalawag. Excited pa tayo? Amen! Kasi napakahalagang presensya niya, no? Kahit wala siyang dalang ayuda. Kahit hindi siya politiko, o kahit hindi siya artista, si Jesus na yan, ang ating Panginoon. At dito po sa ating pong pag-aaral, no, ay titingnan natin dito yung tatlong milestone, the 3 milestone of Jesus' triumphal entry. Pumunta siya sa Jerusalem upang matupad ang propesya. Na po? At tatlong milestone na makikita natin dito. Ang una, yung preparation, the preparation of his coming to Jerusalem. The second, there's a prophecy na tinupad mismo ni Jesus. At ang pangatlo ay ang procession. Processional, yung entry, arrival entry ni Jesus sa Jerusalem. At isa-isahin po natin itong bagay na ito na tatlong kasaysayan sa pagpasok, matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang una po ay ang preparasyon. Sabi po roon, nang malapit na sila sa Jerusalem at dumating sa Betfage, sa bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad. Nagputos pa siya. At sinabi sa kanila, pumunta kayo sa itinayong nasa unahan ninyo at kaagad makatagpo kayo roon ng isang asno na kalakatali kasama ng kanyang mga bisero. Kalaganin niyo mga ito at dalhin sa akin. Kung may magsabi sa inyo ng anuman, sabihin niyo kailangan sila ng Panginoon. At agad niyang ipapadala sila. So, mayroong preparasyon, may paghahanda na ginawa si Jesus bago sa pumunta roon. At anong paghahanda? Inutusan niya ang mga alagad niya, pumunta ka roon, kumuha ka ng asno. Nasaan sila? Nasa Betsabe. Ito po yung Betsabe, malapit sa Jerusalem. Po? At sila po ay nasa bundok din po ng Olibo, malapit sa bundok Olibo. Pinapupuntas yung alagad, inutusan ni Jesus ang alagad, pumunta sa Mount Olivo upang kumuha ng asno. Yan, asno. Po. Ang asno po, in compare, pag ikaw pupunta ka sa isang lugar na kung saan ay dideklara kang hari o prinsipe, kailangan hindi asno sasakyan mo. Dapat kabayo. Pero yung pagkataon ito, ang pinakuha ni Jesus, asno. Meron pong reflection sa iyan. Meron pong napakahalagang simbolo. Dahil ang asno po ay simbolo ng peaceful humility. Humility. Na kung saan, ipinapakita dito ni Jesus na ang kanyang paghahanda, pagiging isang hari sa Jerusalem, ay simple lang. Isang mapagpakumbabang entry. Na kung saan, siya mismo sa sarili niya, pinapakita niya na siya ay isang simpleng tao lamang. Pangamat siya'y Diyos. At napaganda ng paghahanda na ginawa ng ating Panginoon sapagkat nakita niya na ang paghahanda nito ay magdadala sa Kanya sa kaluwalhatian, sa isang karangalan. Di po ba? Sa ating buhay, napakahalaga ng paghahanda. Kung meron tayong gustong mangyari, pinag-ahandaan natin. At kung meron tayong gustong maabot, gawin, ipinag-ahanda natin. At ito nag-uumpisa sa isang napakaliit na bagay. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon, na sa kanyang paghahanda, ipinapakita niya na sa isang Prince of Peace, kapayapaan. Hindi siya pumunta roon na hindi naman niya sinabi na magdala ng mga tao ng mga palm, ganyan, magdala ng mga dahon, wala sa ganong pinaghahanda. Kundi ang sinabi lang ng Panginoon, magdala lang ng asno, pupunta sa Jerusalem, at pupunta siya doon with a sign of peace. Kapayapaan. At ang kanyang damit ay napakasimple lang, isang balabal. At siya ay pumaroon na isang mapayapang sitwasyon. Pangalawa, yung propesya. Nangyari po ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sapagkat nais nang matupad ang isang propesya. Anong propesya? Na ang sabi ng talataan,
Sa verse 4, nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng pamamagitan ng propeta. Sa talatang 5, sabi doon, sabihin mo sa anak na babae ng Siyon, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, maamo, at nakasakay sa isang asno at sa isang bisero na anak ng isang asno. Anong talataang ito? Anong lumang talata o lumang tipan na talata na nagsasabing ito ang propesiya na nakatupad? Sakaria 9, chapter 9, verse 9. Ito ang propesiya, no? Na ang isang Jesus na sasakay ng isang asno ay darating na isang hari na maamo, no? Maamo at gentle. Natupad po yun at tinupad mismo ni Jesus, siya mismo. Kaya ang kanyang pagpasok sa Jerusalem ay hindi lang isang pagpasok, kundi isang propesiyang natupad sa kasaysayan ng buhay ni Jesus. Kaya napakahalagang tingnan natin na ang Panginoong Jesus ay hindi lang isang propeta, isang hari, isang lahi ng Juda na sinasabi, na kung saan siya ay papasok, no, na isang lugar ng Jerusalem, hindi lang isang hari na napakataas, no po, at hindi lang isang propeta na kinikilala ng lahat, kundi isang maamong hari. Maamo at binibigyan siya ng karangalan ng mga tao na kung saan siya mismo, no, ay humble mismo sa kanyang sarili. Okay? So ang propesiyang ito ay natupad mismo sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ito ay nararapat lamang mangyari sapagkat ito ay nasabi na sa banal na kasulatan. At ang pangatlong nangyari sa buhay ng ating Panginoon ay yung napakahalagang araw mismo, yung prosesyon. Yung prosesyon po, ito yung kung saan ay itinanghal ng mga tao, hindi akalain ni Jesus na mangyayari yun. Sapagkat ang night lang mangyari ay papasya lamang sa Jerusalem. Ngunit nais makita ng mga tao na siya ay isang taong sikat na sikat. Hindi alam nila kung isang ordinaryong tao lamang. Na po. Pero hindi lahat ng tao ay tinanghal siya. Dahil may mga pangyayari sa kanyang pagpuprosesyon, ang iba nagtatanong, sino siya? Na po. Hindi lahat ng tao. Pero ang napakahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon sa Jerusalem, siya po ay itinanghal na eternal King. Kaya nung sumigaw sila, mga tao ito, Hosanna, anak ni David. Hosanna in the highest. Kaya lahat ng tao ay sumisigaw at itinatanggal ang ating Panginoon at kinilala na kahit siya ay nakasakay lang sa isang asno, ay siya ang hari ng mga Hudyo, ang hari ng Jerusalem, ang Messiah na sinasabi ng lumang tipan. Ang Hosanna po, ang ibig sabihin ay Savior o Rescuer. Ang ibang talataan sinasabi ito isang papuri sa Panginoon. Kaya napakalaking salita ang ibinigay ng mga tao sa ating Panginoon na hindi lang siya tinawag na Son of David, He has been called the Hosanna, the great God. No? At siya'y sinabi sa kanya ng Panginoon, the whole city was uproar to Him. At siya'y tinaguriang dakilang Panginoon. Kaya napakahalaga po mga pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoon. At makita natin paano tayo magiging katulad ng mga taong iyon na po nagtatanghal sa pangalan ng Panginoong Hesus sa kanyang muli pagbabalik. Talagang babalik ang Panginoon, mga kapatid. Amin po ba? Babalik siya. Hindi lang sasakay ng asno, kundi kabayo na ang kanyang sasakyan. Ang tanong, excited pa rin ba tayo? Excited na mayroong paghahanda. At ito ang makita po nating napakahalagang kaisipan sa pangyayaring ito ng ating Panginoon sa kanyang entry sa Jerusalem. Ang propesiya na prosesyon ng dakilang Prince of Peace ay darating sa mga tao na muli siya ay ipapangako sa atin na lahat na kumikilala sa Panginoon ay kikilalanin din
niya sa huling araw. Ito tatlong bagay makikita po natin. 3 points of truth. Una, there has been a preparation made concerning Jesus that took place before the foundation of the earth was laid. Meron po talagang pinaghandaan na ang Panginoon sa atin bago pa ang mangyari ang mundo. A plan has been in place to redeem us from our sin by the sacrifice and resurrection of Jesus. God has prepared to show you His love through Jesus. Meron na pong paghandang ginawa ang Panginoon sa atin. Kaya tayo narito dahil kasama tayo sa pinaghahandaan ng Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Isang plano na ang nakalagay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan ng magitan ng isang sakripisyo at muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayong linggong ito, muli ang mga tao mag-aalaala sa naging kasaysayan sa buhay ni Jesus na siya'y dinakip, hinatay, at muling nabuhay. Isang paalala sa atin na tayo'y tinubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. At ito ang napakahalagang paghahanda o ginawang paghahanda ng ating Panginoon na muli sa ating lahat na magpapaalala na tayo'y tinubos ng Panginoon at sa Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay muling nagkaroon ng panibagong buhay, kaligtasan sa ating buhay. Kaya ikaw at ako na po ay pinaghandaan na ng Panginoon. Kasama ka sa Kanyang dakilang kaluwalhatian na ngayon po ay ating pong unti-unti nang nararanasan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Pangalawang dakilang katotohanan, that the very moment of Christ's sacrifice was prophesied before you and I were ever born. After sin came into the world, a prophecy was made concerning Jesus. In Genesis 3:15, sabi doon, God said to the serpent, I will put hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his head. And this moment was foretold from the very beginning of our planet. Ang mismo pong sandali ng sakripisyo ni Kristo ay naipropisay na. Ito pong nangyari sa buhay ni Jesus na siya po'y namatay, naipropisay na. Nasabi na po yan. Sinabi na ng mga propeta. Ang isang halimbawa din, propeta Isaiah, chapter 9, verse 6, na merong isang mamamatay para sa ating lahat. At ang sabi, matapos ang kasalanan ay dumating sa mundo ang isang propesiya na ginawa tungkol kay Jesus. Na si Jesus ay sabi doon sa aklat ng Genesis, lalagyan ko ng alitan sa pagitan ng mo at ng babae, sa pagitan ng iyong supling. At ang kanyang supling at ang sandaling ito ay hinula mula sa simula pa ng ating planeta. So hindi lang ito pinagandaan ng Panginoon. Lahat ito itinakda. Lahat ito yung nabanggit na nung una pa, hindi pa nabubuhay ang lahat ng tao. Nahanda na. Lahat ng ito hanggang sa katapos-tapusan ng ating buhay, ibahagi na ito ng mga talata o talataan ng kasaysayan na natala sa buhay ng ating Panginoon. At ang pangatlong katotohanan na makita natin sa pag-entry ng ating Panginoon doon sa Jerusalem ay there will be another procession. Meron ulit panibagong arrival entry ang Panginoon sa atin. Actually, dalawa pa nga yan ng Jesus. The next procession is will come on a horse. Hindi na ng isang asno. Ang sasakyan niya, isang kabayo na puti. He will have a robe deep in the blood with the sword coming from his mouth. He will come to conquer to sin and bring justice. Then later, Jesus will have another procession. Ito ang ating pong paghahandaan, mga kapatid. Ang tanong, kasama ba tayo sa sasalubong sa Panginoon? Amen. At ngayon pa lang, pinapractice na natin dito sa church na tatuwing linggo ng ating pagtitipon, hindi natin kakaligtaan sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon.
Paano kung linggo? At pupunta sa church at wala tayo. Yun po ang napakahalagang dapat nating isipin. Sapagkat ang katotohanan ay babalik muli ang Panginoon na sakay ng isang kabayo. At itong katotohanan na tayo dadalhin niya sa isang bagong langit at bagong lupa upang mamuhay sa kapayapaan magpakailanman. Mga kapatid, itong tatlong bagay na napakahalagang katotohanan sa buong buhay na dapat nating matutunan. Sapagkat ang buhay ni Jesus nang siya po ay pumasok sa Jerusalem ay isang paalaala sa atin na mangyayari muli yon sa ating kasaysayan, sa ating kapanahunan. Ito po ang challenge ko sa inyo mga kapatid. Dalawang bagay. Ngayong linggong ito, kung saan tayo po ay mag-aalaala ng mga kasaysayan ng buhay ni Jesus mula nung siya'y dinakip, mula nung siya'y inaristo hanggang siya ay pinako sa krus. Hanggang sa muli, siya po ay ating pong i-celebrate na muling nabuhay pakalipat ng 3 araw. Nais ko pong kayong lahat o tayong lahat ay muli, number 1, suriin natin muli. I-examine natin muli, sino ba ang Misaya ng ating buhay? Who is Jesus in our life? Siya ba ay teacher? Siya ba ay isang Panginoon ng ating buhay? Sino siya sa ating buhay ngayong linggong ito? Ano ang ginawa niya para sa atin at paano siya kumikilos at nabubuhay sa ating pong mga sarili? Ito po ang nais nating gawin ngayong linggong ito. Let's give a time to self-realization, to examine ourselves in the midst of our chaos. Marami pong pangyayari sa mundong ito. Huwag na natin munang isipin ng politika, malayo pa, May 12 pa ang eleksyon. Huwag na muna tayo makitaus-taus ng mga sismis o away-away ngayon. Sino ba? Si Pangan ba? Si Apostol? Si Marcos ba? O si Duterte? Let put in hold muna ang mga bagay ng mga mukamundo. Let give a time for reflection in this week. Kung saan, hindi lang natin iisipin ang ating sarili, ang ibang mga bagay, kundi iisipin natin ang napakahalagang bahagi ng buhay natin kung sino ang Panginoon. Ang may likha sa atin, ang tinanggap nating Panginoon na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. And that is the very important time, the very best time to give us the time for reflection. Who is Jesus in our life? The second is, habang nire-reflect natin ang Panginoon, let's always proclaim His goodness. Ano pang pinakamabuting ginawa ang Panginoon sa ating buhay? Di po ba? God is good. All the time, God is good. Lagi po natin yan sinasabi, na hindi lang sa mabuti sa buhay natin, mabuti siya sa lahat ng tao. Kaya i-proclaim natin sa lahat, sa sino man nasa paligid natin, na Jesus is good and Jesus our Lord is a Prince of Peace. Napakagulo ng mundo. Sino na ba ang dapat magbigay ng tunay na kapayapaan kundi ang ating Panginoon? He is the Prince of Peace. At kung paano tayo binigyan ng Diyos ng tunay na kapayapaan, i-share natin ito sa iba na ganun din mangyari sa kanila, na sila'y bigyan din ng kapayapaan ng ating Panginoon. Ang tanong nga, when the last time that you someone about Jesus, you share someone about Jesus? Sino ba sa inyo ang nag-share na ng buhay dahil kay Kristo? At bigyan nating panahon sa linggong ito, maging intentional tayong ibahagi si Jesus na kung paano tayong niligtas sa ating mga kasalanan at kung paano si Jesus naging mabuti sa ating buhay. Let's share Him sa lahat ng mga taong nahihirapan, sa lahat ng taong maraming problema, sa lahat ng taong may mga pagsubok at may mga pinagdadaanan. Walang ibang solusyon, walang ibang higit na mga katulong, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. And now for our closing part, the preparation and the prophecy spoke to the moment that Jesus died and rose again.
Jesus' death and resurrection would then bring a procession of grace. Ang dalang-dala ni Jesus sa kanyang pag-arrive sa atin ay biyaya niya. Mga kapatid, magpuprosesyon ulit tayo ng biyaya ni Jesus. Hindi naman nakikita natin dahil sinasamba natin ng Panginoon sa Spirit ko at totohanan. Ang dala niya sa atin ay biyaya. Biyaya ng kaligtasan, biyaya ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. To the heart of sinners, biyaya sa puso ng mga makasalanan. And Jesus came to forgive those who shouted out, crucify Him. Alam niyo ba yung mga sumigaw ng Husana, Husana? Sila rin yung sumigaw na ipako sa krus. Pero sila na po ay pinatawad ng Panginoon. Minsan ang mga tao balimbin. Karamihan ng tao balimbin. Pero sana hindi tayo ganon. Pero ganon pa man, sino man ang mga nagkasala at karoon ng mga pagkakamali noon, pinatawad na rin sila ng Panginoon. And Jesus came to forgive you and me, and Jesus came to forgive all those who would cry out to Him for salvation. Ang lahat na tumatawag sa Panginoon at nagsisisi ng kanyang kasalanan, siya po'y muling patatawarin ng Panginoon. He came to bring peace as He called the Prince of Peace. Siya'y pumunta rito upang magdala ng kapayapaan, nawa ganon din po tayo mamuhay sa kapayapaan. Hosanna in the highest, Jesus reigns in our life, today and forevermore. Palapakan natin muli ang Panginoon. God bless you all. Muli tayong manalangin. Panginoon, salamat po. Tinataas ka namin sa aming buhay. Ikaw ang aming dakilang hari. Ikaw ang aming Prince of Peace. Kung paano nabubuhay ang iyong shalom, ang kapayapaan sa aming puso. Naniniwala kami magiging tunay mo kaming instrumento upang ang aming buhay ay maging dakila mong Panginoon gamit ng pagpapahayag pa ng kapayapaan sa mundo. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Patuloy kang manariwa, patuloy kang maghayag ng aming pong mga ginagawa sa aming buhay. Patuloy mo kami pagpalain, gamitin ang aming buhay sa lahat ng oras. Bless us this day at to the day forward. And we continue to give honor, glory, and praises. Hosanna, you Jesus, our King, now and forever. Amen and amen. God bless you all. Salamat, Bishop Jerome, sa napakagandang message. And ayan, tatanungin ko kayo, sino ang naniniwala na ang Diyos natin ay buhay? Amen? Amen. Kung wala kang mabang naniniwala sa Diyos natin ay buhay. Ayan. Sino naman po ang pwede nang makita ang napakagandang mukha ng ating Panginoon Jesus? Amen? Ayan, ulit pumalakpak tayo lahat. Sino ang
you.